Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back to another general love reading for the collective. So hindi to para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. This is a vice versa. And this is a timeless reading. Kung kailan ninyo mapanood to, if maka-resonate kayo, then this might be for you. So, welcome to my channel. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And welcome sa mga hindi pa nakasubscribe. And watching this video right now, welcome to my channel. If you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell. So, let's start. Love reading. Kaninong story to? Sinong maka-resonate neto? Let's start. I think in the past, merong unexpected na nangyari sa past pa lang or recent past sa inyo. So, this is a love reading, ha? Or this is a couple reading talaga. I can see na parang meron ng unexpected na nangyari sa connection niyo. Let's clarify this. Sa relationship ninyo, siguro, could be. So, meron ng mga pagsubok na kayong pinagdaanan noon pa. Pero nakikita ko kasi dito, nagkakabalikan lang din talaga kayong dalawa. I think your person still offering you new beginning every time. So, nag-uusap pa din talaga kayong dalawa after. So, hanggang tumatagal talaga kayo nitong person na to. I think tumagal kayo ng person na to. Kasi, nagde-decide pa rin kayo na patawarin yung person mo, ganyan, na tanggapin siya ulit. And magkaayos ulit. So, parang as a point na kahit may mga times na nakakaramdam ka, nakakaramdam ka ng parang dahan-dahan kayong bumabagsak ng person na to. Kumbaga, every time this person is nagsasorry siguro sa'yo, nagkakaayos lang din talaga kayong dalawa. Dahil I think because mahal mo talaga tong person na to. So, sa every time na nagsosorry siya at sinasabi niyang pinagsisihan ko yung mga ginawa ko at pinapakita niya yung effort niya na ayusin yung pagsasama ninyo, napapatawad mo talaga siya. Nagkakaroon pa rin kayo ng new beginning, ganyan, pag-aayos. So, at this present situation, let's see. I think at this present, parang a little bit na natututo ka na sa lesson mo. So, at this present kasi, nandyan pa din naman I think nag-uusap pa din kayo. I think you're still together. Pero more on, hindi ka na nakafocus sa kanya. Like, same as before. Ngayon, parang more on nakafocus ka sa sarili mo. In rebuilding yourself. Parang, right now, parang pina-prioritize mo yung sarili mo kaysa sa ano man yung mga pinagdadaanan ninyo. Kumbaga hindi ka na naapektado. Para sa iyo mas binibigyan mo pa rin ng importansya yung sarili mo na this time than before siguro na parang halos ikaw yung gumagawa ng paraan para magkaayos kayo, mga ganong bagay. So right now more on feeling ko nga dito parang may mga plans kang gustong gawin for yourself, not for the both of you. But the person is nandyan pa rin kasi, hindi na kasi nagiging masaya yung pagsasama. Even if yung person mo is still trying to, every time na nangyayari naman yung pagkakamali, nagsasorry na naman siya, nangangako na naman siya, mga ganong mga bagay, parang sa'yo, sa part mo is like, dahan-dahan ka nang nawawalan ng gana. Dahan-dahan ka nang parang natututo sa lesson mo, in a way.
So, yung feeling mo kasi dito, parang confused ka na sa nararamdaman mo. Kung mahal ko pa ba talaga to, or hindi na, or mahal pa ba ako nito, or hindi na. Kasi nakikita ko dito, may mga ideas ka na, yung meron kang feeling na parang gusto kong gawin to para sa sarili ko, pero kaya ko kayang gawin to. Parang ganun. Sa tagal nyo ng pagsasama, parang gusto mong mag-decide for yourself. Nagkakaroon ka ng idea to decide for yourself, but then, nag-iisip ka pa rin na, kaya ko kayang gawin to, nang wala siya. Parang ganun. So, yung person, yung feeling naman ng person mo is trapped. So, para siyang naiipit sa sitwasyon. Para ito yung nararamdaman niya. Let's clarify this. Okay. Because this person is also a bit of disappointed na din. Meron na siyang feeling of disappointment sa relationship niya. Feeling ko LDR kayong dalawa nito. LDR kayo na gusto niya siguro magkita na kayong dalawa. Kaya siguro ganito, parang nagkakamali siya minsan tapos bumabalik lang din siya sa'yo dahil sa di pa kayo nagkita. Kasi ito talaga yung feeling niya, ito yung gusto niya mangyari. Na parang gusto niya mag-meet kayong dalawa. And parang disappointed siya on waiting. Kung kailan kayo parang napapagod siya magantay. Kung kailan kayo magkita ulit. So, gusto ka naman, kaya nga hindi ka pa rin niya nabibitawan eh. Kasi gusto ka naman niya, kaya lang dahil malayo kayo sa isa't isa, feeling ko natutukso talaga itong person na to. So, baka para sa mga LDR relationship to or couple na medyo naging umaabot na sa year ang relationship. Years, ba? 2 years, 3 years. So, yung positive kasi dito is like, meron kayong pangako sa isa't isa na magkita talaga. Kumbaga may plan kayo or this is like, ito yung hiling ninyo talaga na magkita kayo in the near future. Kasi ito yung nagiging outcome dito na negative. Parang meron pa kayong pangako na kung magkita tayo, magpapakasal tayo, ganyan, magsasama tayo. See, na pag magkita tayong dalawa, I will really going to offer you this love, commitment, and iwan ko na yung mga dapat iwan. Parang ganun. So, iwanan ko na yung mga kalokohan na ginagawa ko pag magkita na tayo, magpo-focus na talaga ako sa relationship natin dalawa. So, ito yung parang nagiging positive dito. Ito yung pinanghahawakan mo din siguro. So, the negative here is, itong person kasi na to, I think, is like someone who is a matured person. Hindi siya yung totally like available na tao. Like, sabihin natin na walang pwedeng humadlang kung sakali man magkita kayo at magpakasal kayo or whatsoever. Itong person na to, meron siyang responsibility in life. Let's see. Let's clarify this. Meron siyang past person. So, ito yung nagiging negative dito because they are still talking, they are still communicating. So, baka darating yung araw, pagpagod na siya magantay sa'yo, baka darating yung araw, babalik siya dito. Instead of like waiting for you to come back, babalik na lang siya dito sa person na to. So, minsan nagkakaroon na din sa kanya pag mag-isa siya, pag nagmumuni-muni siya, minsan nagkakaroon na kasi sa kanya ng mga realizations eh. So, parang gusto niya na maglakas loob na balikan na lang yung past niya. Kasi meron talagang past na na-involve. Ito yung nagiging negative kasi paano pag mangyari yun, di ba? Para saan pa na tumagal pa kayo
ng ilang taon, tapos ito lang pala yung mangyayari. So, what is your hope here is really na kayo yung maging magkatuluyan talaga balang araw. Magkita kayo, magkaroon kayo ng successful and complete relationship. Like, matupad ninyo yung mga plano ninyo, dalawa, sabay, in the future. So, ito talaga yung hope mo dito. But your fear here is, might be this person is cheating on you or will going to cheat on you one day. So, this is your fear na baka niloloko lang ako ng person na to. Na baka sa pagiging LDR namin, pinipilit kong intindihin dahil malayo kami sa isa't isa sa kung ano mang mga pagkakamila, iniintindi ko siya, what do you call this, yung tinatanggap ko siya or pinapatawad ko siya dahil iniintindi ko yung malayo kami sa isa't isa. So, paano pag ginagawa na lang pala akong tanga ng taong ito? No? Kasi sa every time na nagkakamali siya, nag-aaway kayo, may jealous na nangyayari, and then nagsusorry yung person mo, nangangako sa'yo ng mga ganito. Ano kasi, parang nagiging weak ka pagdating sa kanya. So, napapatawad mo lang siya, tinatanggap mo siya ulit, dahil naniniwala ka talaga sa pangako niya na pag nagkita na kayo, magsama na talaga kayong dalawa. Like, ikaw talaga na, iwan ko na yung mga dapat iwan, ikaw na yung pakakasalan ko ba, or not totally pakakasalan, could be pwede, nangako din siguro siya ng ganun, or magsasama na kayo, like something like that. But meron ka pa ding fear na baka niloloko ako nito. So, what is your aim here is really to know, this is your aim talaga na, not to know, but I think for the both of you to hold on pa din sa relationship ninyo. Kasi feeling ko, yung sitwasyon ninyo ng pagiging LDR is, hindi nyo pwedeng gawan ng paraan yung magkita kayo eh. Siguro, as a point na by contract yung ano ninyo, like 2 years din sa kabila, or after ng 2 years, di pa talaga magkita kasi iba din yung time niya, baka nasa ibang bansa siya, nasa ibang bansa ka, or baka nasa Pinas siya, nasa ibang bansa ka, pero hindi ka pa talaga mauuwi, mga ilang year pa, mga ganung mga bagay. So, your aim here is still to hold on pa rin talaga, nakakayanin yung mga pagsubok na dadaan, at na balang araw, magkita kayo, mapagtagumpay ninyo itong long distance relationship na meron kayo ng person mo. But what you need to avoid here, so is yung pag-overthink. Yung parang halos hindi nakatulog sa gabi. Thinking about, what if niloloko ako nito? What if ganito yung ginagawa niya? Mga ganong mga bagay. Kasi, sa ganun, honestly, it's really normal pag nagkakaroon ka ng ka-LDR relationship. I've been there. Hindi madali talaga. Lalo na pag time na hindi kayo nag-uusap dalawa, ang hirap para sa'yo na mag-isip na, ay wala lang ginagawa to. Parang ganun. Sometimes talaga, tumatakbo sa isipan natin na, baka may ginagawa na to habang natutulog ako, or baka magkaiba kayo ng time, diba? Sobra kang nag-iisip, sobra kang nababother. So, ito yung kailangan mong i-avoid. Let's clarify this. Lalo na pag may mga experience pa, 'di ba? Dati pa meron ng mga nangyayari, mga salusan in the past pa lang. Kasi tumatagal na kayo eh. Kaya hindi ka din mapakali sa dami niyo ng pinagdaanan na dalawa. So parang as a point na yun na nga yung sinabi ko, inunahan ko lang yung bara. Kasi dati, may mga mabigat na talaga yung kayong problema na pinagdaanan. So, dumating na talaga kayo sa ganun. And one thing, alam mo siguro din talaga na itong person na to is merong past person. Baka itong person na to is meron siyang past. Kaya,
minsan nawo-worried ka din na baka bumabalik na to sa ex, baka nag-uusap sila ulit, at baka mga ganong mga bagay. Pero you need to stop thinking about that because pag yun yung gagawin mo, para kasing parang lalo mo lang minamanifest yung negativity sa relationship ninyo. So, hindi ko naman sasabihin na always ka lang mag-think ng positive kasi nasa utak mo yung negative. Kailangan mo lang marunong ka lang mag-control na hindi mo talaga i-embrace yung negativity, yung pag-overthink sa mga ganong mga bagay. So, kailangan kung nakakapag-isip ka man ng ganon, kausapin mo siya. Para maintindihan ka niya. At para din na, parang example, kung mahal ka talaga ng taong ito, at sasabihin mo sa alam mo, minsan nag-iisip ako ng ganito, na baka ganito yung ginagawa mo. Balay mo gagawa siya ng paraan para hindi ka na mag-isip, 'di ba? Kung mahal ka talaga niya. And then, gagawa siya ng paraan paano yung calling para hindi ka na mag-overthink. Kung mahal ka nito, maintindihan ka talaga ng person na to. Because the environmental factors, okay naman kayo. Okay kayo sa harap ng ibang tao, sa mga kakilala ninyo. I think even sa social media, okay kayo. Like, open naman. Hindi ko naman nakita dito na tago yung relationship ninyo as an LDR. Feeling ko kasi yung past niya is really a past na talaga. Kumbaga, tapos na. Kasi hindi ko na napapansin dito na umeentra pa yung ex eh. Pero meron siyang past. Though, minsan pag ganun, napapagod siya mag-antay sa'yo, parang minsan nababad trip siya. Kung hindi siya natutukso sa iba, iniisip niya na lang yung past na ayusin na lang. Mga ganong mga bagay. Sa tagal nyo ba naman? 'Di ba? Padami talagang pwedeng mangyari. Pero, open naman kayo kasi nakikita ko naman yung happiness and fulfillment sa relationship. Nakikita mga friends nyo or sino ba, open kayo, even LDR kayong dalawa. Like, hindi tago yung relasyon ninyo. So, the other person involved here is like, wala naman ako nakikita actually talaga na other person involved. Siguro yung mga pagbabago lang talaga ang nakikita ko dito sa tagal ng mga pagsasama ninyong dalawa. Kung nagkaroon talaga noon ng issue kayo about cheating or tukso, fear about that, hindi nagkakaunawaan, jealousy. Pero I think at this, might be in the near future, could be, is matatanggal to. Parang sa tagal ng mangyayari. Pero may mga pagbabago lang eh. Ito lang yung nakikita ko. Kung merong other people involved here, the cycle has already ended. Natukso to siya talaga. I think tukso lang talaga yung nangyari dito. Pero I think the cycle has ended na. Kumbaga, kinat off niya na to. Hindi naman talaga siya sabihin na in love, natukso lang siya. Kasi siguro dahil din malayo ka sa isa't isa. Malayo kayo sa isa't isa. So, might be natukso lang siya. And I don't think so. This is the past person. Not the past person. Might be just someone else. And dahil na din siguro sa kakaisip niya, gusto kanya makita, hindi niya, gusto kanya mayakap, you know what I mean. And hindi mangyayari yun. So, kanya natutukso talaga siya. And sometimes, nagkakaroon ng clarity sa part mo, kaya kayo nagtatalo, kaya nagaganito kayo, nagiging ganun yung sitwasyon ninyo before and recently na on and off. Or, yun nga, nagtatalo kayo, pinapatawad mo, in-explain niya ng maayos sa'yo, pinapatawad mo dahil mahal mo talaga siya. So, kasi, pagdating naman kasi sa ex, I think, the ex don't accept that person, your person anymore. Parang wala, okay na siya sa buhay niya nang wala yung person mo. Happy na yung ex siguro. So, what action that you need to take here is, tuldukan na yung mga dapat tuldukan sa
sa relationship niyo, kung ano man yung mga problema. So, ano ba talaga dapat gawin dito? Is mag-usap talaga kayo ng masinsinan. Meron kayong parang deal or understanding as an LDR, and meron din yung plan ninyo na magkita kayo. Dapat tuparin nyo talaga yun. Gampanan ninyo yun. Gawin ninyo yun talaga. So, kumbaga, kailangan talaga mag-travel kayo para magkita kayong dalawa. Gawin ninyo yun. Do something about it. Both of you talaga. Para matuldukan na itong mga to. Para makikita o makikita na ninyo in person, na mag-meet na kayo in person kung ano ba talaga yung magiging status niyo. Doon naman na yung magiging real status na talaga pag nagkita na talaga kayong dalawa. So, para maging happy na, para maging okay na. Kasi yung person mo is really waiting. Waiting for you might be to come home, waiting for you na magkita kayo. Sometimes nagkakaroon na din talaga siya ng unsureness na magkakaroon ba kayo ng new beginning or no. Pero, as I said, minsan nagtatalo kayo, minsan nakakaramdam na parang ginagawa kang tanga, minsan nagiging cold yung connection ninyo, pero nandyan pa rin kayo sa isa't isa. So, ang kulang na lang talaga dito, tuparin nyo na lang yung pangako ninyo na magkita kayong dalawa para magiging okay na. Wala nang pag-aaway, wala nang mga ganitong pag-iisip, overthink, or issue na ganito. So, because the unknown factor here, honestly, itong LDR relationship na to, may hope talaga to in the future. May possibility na this is the wheel of fortune. So, what do you mean about this? May chance na might be destiny kayo para sa isa't isa, na might be nagkakilala lang talaga kayo through online. It's possible. And baka darating yung araw na magkita din talaga kayo at kayo pa rin yung magkatuluyan in the future. Kasi nakikita ko kasi dito, you really love this person. Willing mo siyang antayin, willing kang magtiis, willing ka to sacrifice for your relationship with this person talaga. Pero I think sa side ng person mo, ganun din naman siya eh. It's just that, lang talaga, like, minsan, hindi niya matiis na magkamali dahil sa malayo kayo sa isa't isa. But, actually, hindi siya valid reason. Sa totoo lang. Mahal nyo yung isa't isa. See, this is the king and queen of cups. So, you love each other talaga. And, feeling ko, your person is really willing to take that leap of faith, to wait for you towards a new beginning with you, and even to offer you victory in life in the future. And this is the outcome actually. So, hindi dito nagtatapos yung problem ninyo. It takes, meron pa kayong mga problema na pagdadaanan pa. Pero nakikita ko sa future is para bagang tinadhana kayo sa isa't isa. Kasi, see? Two of Cups. Para bagang tinadhana kayo sa isa't isa. That, kahit sa anong pagsubok ang dadating sa inyo, parang nauuwi pa din kayo sa isa't isa. So, I can see many signs here. So, hindi na ako magbabanggit ng signs kasi any signs could do. Kasi madami akong signs na nakikita dito eh. And, hindi na ako magre-refer sa mga signs kasi kahit anong signs basta maka-resonate kayo sa story, then this might be for you. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.